Mayong hapon, mayong gabi, mayong buntag sa nagkadaiyang suok sa kalibutan. Karong gabi, diri sa Pilipinas, padayon ta sa atong buluhaton, ang atong powerhouse meeting. This meeting is really intended for equipping our brethren, especially every PCCian believers. Pero among nasabtan nga daghan ang nagasunod niini nga broadcast busa akong ipaabot ang atong pagpangamusta sa atong mga kaigsuonan, no, nga mga followers nato ani nga broadcast all over the world. Unya diri sa Pilipinas sa atong mga network pastors, kumusta kamong tanan? Akong pagampo nga Ginoo padayon, magapanalangin kanatong tanan. So let us all be ready to continue with our equipping karong gabi. So tonight, I would want to share to you about why it is important to have a winning attitude. No? Having a winning attitude. Nganong kita nga mga alagad sa Ginoo, kinahanglan kaayo nga dunay inani nga kinaiya. Kana bang ang tumong sa atong panlantaw nga mudaog kita, mulampos kita, makabante kita sa atong kinabuhi. So, I will be encouraging you tonight about this kind of attitude that we need to have. So, before I read the scripture, let us pray. Hallelujah. Dear God, our Heavenly Father, in the name of Jesus Christ our Lord, we come before you in your throne of grace tonight. And we ask your blessing upon all of us, Lord. Nga padayon, nagapasakop nini nga equipping, nini nga mentoring, nini nga coaching, nagapadayon nini nga training. Aron lagi, matag usa kanamo, mahimong mapuslanon o magmabungahon dinhi sa imong gingharian. Salamat Ginoo nga ang gahom sa imong Espiritu Santo mamuhat sa mga tao sa kinabuhi. Samtang padayon kami, magapataling sa iyong mga pulong. Among isa kanimo, ang among tibok banay, tanang pamilya sa PCCC, nga padayon nga nagsunod din nga broadcast. Bisan ang among mga kaigalaan o ang mga kaubang Kristohanon sa tibok kalibutan nga nagasunod din nga broadcast. Salamat o Dios, ikaw magapanalangin. Kini among pagampo in Jesus name. Amen. Amen. So having a winning attitude. 1 Corinthians chapter 9 verse 24. NIV niya nga akong nabasa. Ingon niya, si Apostle Paul nagsulat niini, ingon niya, do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Verse 25, everyone who competes in the game goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. But we do it to get a crown that will last forever. Verse 26, therefore, I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating in the air. No, I beat my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. This is the word of the Lord. There is a saying, losers never win and winners never lose. Kung kini atong pamalandungan pag-ayo, kining nindot kaayo nga panultihon. Atong masabtan that to be a winner,
we must have the attitude of determination to win. Hard work and perseverance as well. While to be a loser, you don't have to do anything. That's all. So dinhi, si Apostle Paul, ani nga mga bahin sa pulong sa Ginoo, nagpaambit ka nato about his driving determination to win. Mao na nga ningon siya dinhi sa versikulo 24, yun siya, run in such a way to get the prize. Mao nang ingon siya nga, yun siya, we do it to get the crown that will last forever. Mao nang ingon siya, therefore, I do not run aimlessly. Yun siya, I do not fight as just like a man beating in the air. Murag ang gipakita ni Apostle Paul dinhi, ang iya habang determinasyon nga mudaog yun. Nga di lang siya ingon nga dagan-dagan, nga walay tumong, di lang po siya ingon nga gabuksing-buksing para unya dili makaigo. Naagyod siya insaktong tumong. And that is to win. Hallelujah. So, it is the winning attitude that helped Apostle Paul reach his goal in serving the Lord. Nga lahi si Pablo sa panahon sa diyang siya nangalagad sa Ginoo. Kay doon na siya ay kinaiya nga determinado gyud nga mudaog. Mao na nga kini ang nahimong sekreto nga gi-share ni Apostle Paul kanato karong gabi nga mo'y nakatabang niya nga nakabot niya ang iyang tumong sa kinabuhi. He has the heart of a real champion. Mao nga backing down, retreat, and surrender is not part of his vocabulary. Para kang Apostle Paul, ang pag-surrender wala na sa iyang bokabularyo. Wala siya gaw nahuna nga muhunong siya. Wala siyang hunahuna nga muatras siya. Desidido siyang muabanti kanunay. Kaya ngayang tumong sa kinabuhi, sa diyang nangalagad siya sa Ginoo, mudao gayod. That's why, to Apostle Paul, when it comes to doing the vision, when it comes to serving the Lord, retreat was never his option. Ngon nga, usa lang ang nasa utok ni Apostol Pablo. Sa diyang nagbuhat siya sa sugo sa Ginoo. Sa diyang nagbuhat siya sa pananahon sa Ginoo, usa lang ang nasa unahan ni Pablo, mudao gayod. Wala na lain. No wonder, his great successes and accomplishment bring honor and glory to our living God. Hallelujah. Nahimo siyang dungog. No? Napasidunggan ang Ginoo. No? Nahimaya ang Ginoo sa iyang kinabuhi tungod kay dagaya kayo ng iyang kalampusan sa kinabuhi. Sa dihang siya nangalagad sa Ginoo. Kay lagi, sa iyaha, ang paghunong o ang pagpadaplin o ang pagsurrender wala sa iyang bokabularyo. And I believe God wants all of us to understand that the same victorious life that was enjoyed by Apostle Paul is also available to all of us believers today. I believe that. I believe that people like you and me can become mighty in the Spirit and experience the same triumphant lifestyle like Apostle Paul experienced. If only we have the same winning attitude that Apostle have. I want you to receive it in Jesus' name. Hallelujah. Mo na nga, nagtuo ko with all my heart. Kasama kang Pablo, makasinati usab kita
sa pareho nga kalampusan, kapareho nga pagkamabungahon. Kung sama kang Apostol Pablo, ang atong kinaiya dunay determinasyon nga mudaog gayod sa atong kinabuhi sa dihan kita nagabuhat sa buluhaton sa Ginoo. Hallelujah. Mao nang our attitude determines the life's attitude towards us. Paminaw pagayo. Our attitude determines the life attitude towards us. Kana bang if we face any situation expecting the worst, we will get the worst. But if we face any situation having the winning attitude, then we will win. Manang, we need to understand that our attitude is a direct reflection of how we see things in life. Kana bang ang atong kinaiya sa pag-atubang sa mga sitwasyon sa kinabuhi, mao ni siya magdetermina kung unsang mga butanga ang moabot sa atong kinabuhi. Kung ang atong ginalantaw ani kinabuhi kapildihan, nan kapildihan ang moabot. Pero kung ang atong panlantaw inubanan sa kinaiya ug determinasyon nga mudaog gayod, nan maato ang kadaugan. That's why your attitude determines the life attitude towards us. So kung unsa nga atong ginalantaw sa atong palibot, maupod ang moabot nga rika nato. That's why the Bible said, as a man thinks in his heart, so is he. So kung unsa ang imong ginalantaw, maupod na ikaw. Meaning, if you see something as a problem, then it will be. But if you see something as an opportunity, then it can be. Are you following? Mao na nga, kung unsa ang imong panglantaw sa palibot, mao na ang maabot sa imo, maabot sa ato. Mao na nga kung ginalantaw nato ang sitwasyon nga problema, mahimo na ang atong problema. Pero kung ginalantaw nato ang sitwasyon, oportunidad, nan mahimo kining atong oportunidad. Hallelujah. So we need to realize that the problems we face are not what will make us or break us. No? Bisan unsang problema nga atong gisagubang kung naaman karon, dili na maoy muhulma nato, dili pud na maoy muguba sa ato. But our attitude towards it. Are you following? So ang problema dili na moy mulig-on sa ato or muguba sa ato, dili ang atong attitude sa pag-atubang anang problema. That's why what we expect about life determines how we see life. Amen? That eventually determines what we receive from life. Usbon ako, importante ka ini. What we expect about life determines how we see life. That eventually determines what we receive from life. So kung unsa nga atong panlantaw diya sa unahan, mao na ang atong panlantaw. Unya mao po na siyang magdetermina kung unsay atong madawatan ani kinabuhia. That's why if there is something that we need to develop as leaders, by the grace of God, is having a winning attitude. So mo ni siya ang idea nga buti pasabot ni Apostol Paul sa diyang siya nagsuwat ani nga bahin sa mga pulong sa Ginoo. Gishare ni Apostol Paul ang kinaiya nga naa kaniya.
Ngayon pa niya, wala ko gadagandagan lang. Wala ko gaboksing-boksing lang. Ginahimo kini para mo daog. Mo na siya, run in such a way to get the prize. So meaning, si Apostle Paul, naasayang kasing-kasing kung una-una ang pagdaog. Amen? Amen. And that's why I believe each one of us, brothers and sisters, should have this kind of attitude that Apostle Paul had. Amen? So ang pangutana, how to have a willing attitude? So to have this winning attitude, number one, you need to believe yourself. Unsang una? Believe in yourself. Para mahimutang madaugon aning kinabuhi, we need to believe ourselves. Amen. So, next to our faith in God is our faith to ourselves. Amen. Sunod sa atong pagsalig diya sa Ginoo, mao pud ang atong pagsalig sa atong kaugalingon. This is basic, no? Importante kay ni, no? For others to believe in us, we need to be our first believer. Para ang uban mutuo sa ato, para ang uban mosalig sa ato, dapat kita ang unang mosalig sa atong kaugalingon. We need to be our first believer. If we expect others to like us, we need to like ourselves first. Kay dili man pwede nga ganahan ng mga tao sa atua kung kita mismo wala ganahi sa atong kaugalingon. Di ba? If we want others to like us, we need to be the first to like ourselves. I realize that those people who like themselves, those people who love themselves, they are also loved by others. While katong mga tao that they do not love themselves, others don't love them either. That's why believing on ourselves is effective when we do not focus on our hurts. Believing ourselves is effective when we do not focus on our pains, on our shortcomings, on our weaknesses, but on the good things that we have on the inside. Do you hear that? Pag gusto nato nga ang uban musalig sa ato, kung gusto nato nga ang uban makagusto sa ato, una kita nga dapat og angayan makagusto sa atong kaugalingon. Amen. Unya, ang pagkagusto sa atong kaugalingon, mahimo na nato kung dili nato tutukan ang atong mga kapakyasan, ang atong mga kahuyangon. Kung di nato tutukan, unsay wala sa ato. Hallelujah. Kung dili, atong lantawon, unsay maayo nga naa ka nato. Hallelujah. Ako nagtuo ko, nga bisan inani rata, pero naay maayong butang, nga gibutang sa Ginoo sa atong kinasuluran. Amen. Nagtuog yun ko, nga bisan inani rata, pero naay nindot nga butang, nga gibutang sa Ginoo sa atong kinasuluran. Hallelujah. Amen. We need to see that. No? Kinanglan ato, kita ang unang mutuo, anak, nga kita dunay maayo sa ato. Amen. Kinalang kitay unang mutuo sa atong kagalingon, nga doon na tayo mahimo, nga maayo. Kinanglan una ta nga believer. Amen. For others to believe in us. Amen? Amen? Paminawan ni. Having low self-confidence is the reason for the many struggles we face in life. Kana bitang ubos kaayo nga kumpiyansa sa atong kaugalingon. Mao na siya ang hinungdan sa daghan kaayong mga struggles nga atong ginasagubang sa kinabuhi. Hallelujah. Dili ang atong palibot
No? Kung dili ang atong kaubos nga kumpiyansa sa atong kaugalingon mo hinungdan sa daghang struggle sa atong kinabuhi. And many people never realize this, that the many problem we face are just a result of our low self-confidence. Mao na siya nga tungod kay ubos ang atong kumpiyansa sa atong kaugalingon, daghang struggles ang atong isagubang. Unya, somehow mo ni siya gahimo natong ineffective in our service to the Lord. Tungod kay ubos ang atong kumpiyansa sa atong kaugalingon. Mao na nga, kung kita mismo dili makasalig sa atong kaugalingon, kinsa pa man ang mosalig kanato. Hallelujah! Hallelujah! Samantalang, strong self-confidence is the best possible preparation for your successful life. Pag ikaw ako na ay lig-on nga pagsalig sa atong kaugalingon, diha kana mo'y magpreparar ka nato sa malampuson nga kinabuhi. Mao nang daghan kog tawo man nakita ba nga kana bitong kumpiyansa sila, bisan lisod nga butang mahimo nila. Oh, bisan bugat maalsa nila. Oh, bisan apike, pero mapangitaan nilang paagi. Ngano? Na sila'y dako nga kumpiyansa sa ilang kaugalingon. Muna nga, usa sa writer, si Samuel Johnson, nag-ingon siya, self-confidence is the first requisite to great undertakings. Ingon ni Samuel Johnson, ang kumpiyansa sa atong kaugalingon, mao na siya gikinahanglan para naatay dagkong mahimo sa kinabuhi. Mao na nga, pagkulang tag kumpiyansa sa atong kaugalingon, limitado lang ang atong mabuhat. Tungod sa kakulang sa atong kumpiyansa. Amen? That's why, in order to succeed, in order to become productive in life, in order to become winners, hallelujah, we must first believe on ourselves. Amen? Hallelujah. Ikaduha, see the best in people. See the best in people. When someone asked Jesus how to get eternal life, Jesus said in Matthew 19 verse 19, ingon siya, honor your father and mother, love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. Mura sa Jesus, nagingon ba? To inherit eternal life, you must honor your father and mother and love others. Hallelujah. And one of the things we also need to have in life is learning to love other people. Usa ni sa butang nga atong gikinahanglan. Dili lang mo salig ta sa Ginoo, dili lang mo tuo ta sa Ginoo, kung dili makamauta, mahigugma sa uban. Now, how to love other people? By learning to see the good in them. Usa sa nindot nga paagi nga mapagdayag nato ang ato paghigugma sa uban, kanang magtuon ta ba sa pagtan-aw unsay maayo nga naa sa ilang kinabuhi. Kabalo mo, kasagaran sa problema sa daghang mga tao, nga dali lang kaayo makakita og sayop kaysa maayong buhat. Kabantay ba mo? Nakitang mga tao, mas dali ta makakita og sayop kaysa makakita sa maayong buhat. Mas dali ta makakita og hiwi kaysa insakto. Mas dali ta makakita og kapakyasan, no? Weaknesses than strength. And this is the reason why we cannot win people. This is the reason why
we are not winners. Why? Because we usually see what is wrong and not what is right. Muna nga dinhi, if we want to be winners, if we want to have that winning attitude, we need to learn to see what is good on people. Paminaw pagayo ani, what we usually see in others, in other people, is what we expect to see from them. Ambot ko nabantayan ninyo. Kung unsay atong makita sa uban, mao na ang atong ginalauman nga makita nato gikan sa ilaha. Kay mao may atong nakita. So if we want to be winners, expect the best from people. Kaya ang sabi ni Jesus, seek and you shall find. Seek and you shall find. Unsay buti pasabot ana, kung ano ang hinahanap mo, yan ang makikita mo. Mao na nga, ang atong makita sa uban, mao na ang atong gipangita. Mao na nga kung mangita tag sayop, mao gyud na atong makitaan kanunay. Kay nangita man tag sayop. Kung unsa nga atong gipangita, mao na atong makitaan. Si Jesus mismo nag-ingon ana, seek and you shall find. Muna nga, kung mangita kitag maayo sa uban, muna itong makitaan. Amen. Hallelujah. That's why, let us learn to see the best in people if we want to have a winning attitude. Amen? Kay, sa ako na obserbahan, the reason why some people, dagang mga tao nga kanabitang nabara sila sa ilang pag-abanti, kaya ilang makitaan sa uban, puros negatibo. Di manguna sila ganahan sa ako. Kanang dili manguna sila maay sa ako. Unya, siya raday ang nagtanaw ana. Siya lang ang nag-isip ana. Siya lang naguna-una ana. And other people are not thinking about that. Muna nga, kasagaran sa mga ginahuna-huna nato, naara na sa ato. Unya atong ginapasangil nga mo na ginahuna sa uban. Ngayon ta, dili na, mo ilang ginahuna-huna. Kita ra ang gauna-huna ni ana. Muna nga, what we usually see in others is what we expect to see from them. Muna siya. Kung unsay atong makita sa ilaha, mao mo guna nga atong gipangita sa ilaha. Mao na atong nakita. Muna nga, para dili ta makakita og sayo pirmi, kapakyasan, kahuyangon, pirmi. Para di ta makakitaan ng mga negatibong butang sa kinabuhi sa uban, magtuon ta. Nga atong lantawon, unsay maayo nga nasaya. Tinuod, nga dili, kitang tanan dili matahingpit, na magyud tay mahimong mali. Diba? Natay mga kahuyangon, natay iya nga mga kapakyasan. Pero kung makatuon ta sa pagpangita, unsa ang maayo nga nasaya, nan mauna ang atong makita. Amen. So kung ang atong makita ang mga maayo, makatabang na. Para kita mahimong makabaton o kinaiya nga madaugon sa kinabuhi. Amen. So, learn to see the good in people. Amen. So kung sa una, kasi ang imong makita lang sayop, ang imong makita lang ang kapakyasan, ang imong makita lang ang kahuyangon, tanawa sa imong gibati, makalangan sa imong kinabuhi. Muna karon, kung gusto nato nga makaabanti ta, mahimutang madaugon sa kinabuhi, sama kang Pablo, let us not look upon what is bad. Learn to see the good things in people. Amen? Hallelujah. Ikatulo, see opportunity everywhere. See opportunity everywhere. Ingon ang Ephesians 5, verse 15. In-IB gihapon ni siya. Ingon siya, be very careful then how you live. Not as unwise,
but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. So unsay na makita nato dinhi that the character of the wise is making the most of every opportunity. Dinhi nag-ingon si Apostol Paul sa iyang pagsulat. Siya magbantay ta sa atong pagkinabuhi aning panahon na. Ngayon ta dili ta mahimong foolish. Maot man ilitok og binisaya oy. Dapat dili ta buang-buang. Maragana ang binisaya ba. Isa magbantay ta sa atong pagkinabuhi karon. Nga dili sama sa buang-buang. Kun dili mahimo tang maalamon. Unya unsang maalamon ingon siya, making the most of every opportunity. So makita nato dinhi nga kinaiya di ay sa taong maalamon, ginalantaw niya ang tanang sitwasyon as opportunity. Hallelujah! So, makita nato dinhi that wise living is an attitude of people who are using their mind and making the most of every chance they get. And this is the reason why they are winners. No? Nganong sila winners man? Because they see every situation as opportunity. Nya pag inanay mong panlantaw, nga ginalantaw niya mong mga sitwasyon, isip oportunidad. Ilhanana nga ikaw nagbantay sa imong kinabuhi. Unya maalamon ka. Tungod kay duna kay gawi nga ang imong ginalantaw sa mga sitwasyon nga nagkahitabo, oportunidad alang kanato. Hallelujah! Si Thomas Edison, nag-ingon siya, opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and look like work. Ingon ni Thomas Edison, siya nganong daghang mga tao na miss nila ang ilang opportunity. Kaya ang opportunity manggod, mura na sa gitabunan o sinina. Nga kung imong tan-awon, trabaho siya. Maunang, tungod kay uban, dili gusto maghago, dili gusto magsakripisyo, dili gusto mulahutay, dili gusto mo padayon. Kay trabaho lagi. Maunang ma-miss nila ang daghang opportunity sa kinabuhi. Now, listen to this. Opportunities are not based on luck or fortune or position. They exist because of the right attitude, the winning attitude. Muna din si Paul, makita nato pag-ayo, ngayon gisulat din ingon siya, be wise in living. Huh? Be wise in how you live. Kanya nagpalayan siya sa pag-ingon, seek opportunity in every situation. Mura pag nag-ingon si Paul ba nga atong lantawon, no? Ang tanang sitwasyon as opportunity, no? Any situation that come to us, atong tanawon as opportunity. Amen. Aron mahimo siyang oportunidad kanato. This is what winners are all about. No? Winners see opportunity in every way. Hallelujah. So, if we are always on the look of opportunity, our problems offers opportunity. Even our problem offers opportunity. Kung ang atong panlantaw sa kinabuhi, kanunay ta gapangita og oportunidad. Igsoon, bisan pang problema nga gaabot sa atong kinabuhi, mahimo natong oportunidad. Hallelujah. Amen. I don't know kung nabantayan ninyo. Nga kung ang atong ginapangita, oportunidad permi, bisan gud ang problema, oportunidad para kanato. I experienced that in so many ways. Hallelujah. So number 4, focus on solution, not
on problem. Para mahimutang madaugon, makabaton tag kinahanglang madaugon, focus on solution, not on problem. Sad po din nga reality sa kalibutan that most people see problem than solutions. But someone who thinks about solution instead of problem can be a difference maker. I will say it again. Kasagaran sa kinabuhi nato diri sa kalibutan, daghang mga tao nga mas dali siya makakita og problema kaysa solusyon. Pero kung ikaw o ako, kanunay ta gahuna-huna, kanunay ta gapangita og solusyon imbis problema, nan mahimutang difference maker. Kasagaran sa akong nailhan nga tao, nga doon na gyud siya epekto, maka-impluensya siya sa mga tao palibot kaniya. Kung siya wala gatanaw kanunay problema, kundi ga pangita og solusyon. Muning usa sa kinaiya sa tao nga madaugon, no? Wala siya galantaw og problema, gapangita siya og solusyon. Munang dunay usa gaingon, your problems are not your problems. Na-interest ko, so nagbasa ko. Ingon siya, your problems are not your problem. Ingon niya, if you believe that something is a problem, then it is. Ingon niya. Ingon siya, kung gituuhan nimo nga kana nga sitwasyon problema na nimo. Yes, it is. Ingon niya. But if you believe that something is just an obstacle, a failure, a hindrance, a discipline, a challenge, then you have no problem. Why? Because ingon niya, all these things, the challenge, the obstacle, the failure, the hindrances, the discipline, all these things are part of our growing. We cannot avoid it. Nothing, no one is exempted about that. Unless you allow it to become your problem. Muna ingon niya, kanang imong mga problema, actually ingon siya, dili na nimo problema. Dili na siya problema. Ang imong giproblemahan, dili na siya problema. Pero ingon siya, pero kung tuuhan nimo nga problema nan problema na siya. Kay mo na imong panlantaw nga problema na, so problema nimo na. Pero kung nagtuo ka nga kanang sitwasyon na obstacle siya, babag, or kapagyasan man, or hindrances man, or disiplina man o galing, or hagit man sa kinabuhi, nan, ingon siya, dili na problema. Kay kanang mga butanga, gaabot na sa atong kinabuhi, isip kabahin sa atong paglambo diha sa Ginoo. Unya wala exempted ana. Kanang mga butanga dili na problema, gawas kung himuon nimo siyang problema. Hallelujah. Muna nga, ingon dinhi, all problems can be solved. No? That's why problem are not your problem, because all problem can be solved. Hallelujah. All we have to do is to develop a solution-oriented mindset. Gusto ni Lord nga masabtan nato nga kanang mga problema nga atong gisagubang, nahimo siyang problema kaya atong ginalantaw nga problema na siya. Nangaingon ng writer, ang mga problema nga itong gitubang, dili na siya problema na to. Kung atong gitanaw na siya, nga pagsulay, kapakyasan man, mga hagit man nga gabot sa itong kinabuhi, di na problema. Kahit tanan tao, gaagi ginana. Mamagtotoo man o dili magtotoo, gaagi sa ginana. So, dili na siya problema.
kabahin na sa atong paglambo diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero kung imo nang isipon nga problema, problema na siya. Mao na nga, kung atong lantawon nga ang mga problema di ay kung problema man ugaling, na ay solusyon, kinahanglan lang i-develop nato ang atong panguna-una. Nga, mututok ta, dili sa problema, kundi sa mga solusyon ni ani. Kaibutan na to sa atong kasing-kasing nga ang matag problema, dunay solusyon. Hallelujah. Yes, some problem hurt us, but some problems help us. Depending on how we respond to it. Muna nga, unang idea din nga ang problema, dili kina sa problema. Depende sa imong panlantaw ni ini. So kung imong giisip na problema na mahimo na imong problema. Pero kung giisip nimo nga pagsulay na siya, kung giisip nimo nga kapakyasan man, kung giisip nato nga mahagit man na sa kinabuhi, kitang tanan mo agi maginana. No? Kabahin man na sa atong pagtubo diya sa Ginoo. Dili na siya problema. Kung ang atong una-una, mangita og solusyon. Kaya ang matag problema lagi, doon na siya solusyon. Even in life, some things we face might seem impossible. But when we focus on solutions, impossible becomes possible, heavy things becomes lighter, difficult becomes easier when we focus on solutions. Amen? Bisag unsa kabugat sa sitwasyon, mahimo siyang gaan kung atong tutukan ang solusyon. Bisan unsa kalisod, mahimo siyang sayon. Bisan unsa ka imposible, mahimo siyang posible kung atong tutukan ang solusyon. Now, nganong usahay sa ubang mga tao, gamay nga problema mahimong dako. Gaan nga sitwasyon mahimong bugat. Ang posible nga kahimtang mahimong imposible. Nganong inana, tungod kay ka-focus siya sa problema. Dako ang iyang pagtanaw sa problema. Pero kung tutok ta sa solusyon, the more nga magtutok ta sa solusyon, the more nga mo gamay ang problema. Amen. Unya, daghang mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga dili siya problema. Ginalantaw lang nato nga problema. No? Daghang sitwasyon, mga hagit lang na. Doon ay mga sitwasyon na disiplina na. Kung disiplina man, mag-repent. Ano na siya? Oh. Sulbad ang sitwasyon. Oh. Kung lisod man, mag-pray. Mangayo tagkaalam sa Ginoo. Mangayo tagkusog sa Ginoo. Tabangan ta ni Lord. Mugaan ang atong sitwasyon. Muna nga, kung ang atong una-una, solution-oriented, bisan ang imposible, mahimo siyang posible. Amen? Hallelujah. Hallelujah. That's why we need to focus on solutions and not the problem. Hallelujah. Ikalima, desire to give rather than to receive. So, usa sa makatabang nga mahimong makabaton kita og madaugon nga kinaiya is when we desire to give rather than to receive. Acts 20 verse 35, inaning pagkaingon. And I have been a constant example of how you can help those in need by working hard. You should remember the words of the Lord Jesus. It is more blessed to give than to receive. So dinhi, gipahinumduman kita, no? Gikan mismo sa baba sa atong Ginoong Hesus nga mas bulahan kadtong nagahatag kaysa niadtong nagadawat. Generous people focus their time, money, and energy on what they can give rather what they can get from others. Ang mga tao nga magyahatagon, ginagamit nila ang tanang naa sa ilaha para makatabang sa uban kaysa maghuna-huna sila unsay ilang madawatan. And this kind of attitude
gusto ni Lord nga ma-develop sa atong kinabuhi. Muna nga, ang mga tao nga madaugon, happy sila. No? Gawas nun sila. Why? Because they are generous. Kasagaran sa akong nailahan nga mga tao nga malipayon. Kasagaran sa akong nailahan nga mga tao nga gawas nun. Kasagaran sa akong nailahan nga mga tao nga kanabitang positibo. Kasagaran mga tao akong nailahan nga produktibo sa ilang kinabuhi. Manggihatagon sila. Mao nang tama ang ingon sa Bible, is more blessed to give than to receive. Doon na sa ka-writer, si Calvin Coolidge. Nagingon siya, no person was ever honored for what he received. Honor is the reward of what one give. Ingon ni Calvin Coolidge, ingon siya, walay tao nga gipasidunggan siya tungod sa iyang nadawatan. Wala. Ang dungog, ingon pa niya, ang dungog, reward kini. No? Ang dungog, ganti kini. Kaniya nga nagahatag. Oh, hallelujah. Muna nga, pag kita makakaton nga magmanggihatagon, magmatinabangon, no? Kung kita makakaton nga kabalo mo paambit sa mga butang nga nasa ato kaysa magunaw nata unsay ato makuha sa uban. Nan. Ingon pa ni Calvin Coolidge, ang dungog maangkon sa usa ka tawo nga nagahatag. Dili kadtong tawo nga nagadawat. Nakuha na to? Hallelujah. Doon ay usa ka chaplain, no? Nga nakigsulti siya sa usa ka sundalo nga pasyente sa ilang hospital, no? Naglingkod sa katri. Unya, ingon ang doktor sa iyaha, you have lost your arm in the battle. Yang istoryahan tong sundalo nga napungkol ba? Naigo sa pusil, yan, giputol. Eh siya, nawala ang imong kamot, no? Tungod sa gira, nga imong giapilan. Ningon ng sundalo, no! Ingon ng sundalo, with a smile. Nipahiyom siya nga ningon siya, no. I never lost my arm. I give it. Hallelujah. Ingon ng sundalo, wala ko nawadag kamot. Gihatag na ko to para sa akong nasod. Hallelujah. In the same way, Jesus did not lose his life. He gave it purposely so that you and me will follow him to be a giver as well. Muna nga, si Jesus, malampuson siya. Siya nga itong pinaka-model when it comes to a winning attitude. Siya nga itong pinaka-model. No? Gidaog niya ang tanan. Lakip ang atong kadaugan, iyang gidaog. Hallelujah. No? Gidaog ni sa atong Ginoong Hesus ang tanan. Kalabot sa atong kinabuhi. Unya, wala siya mawadaan sa kinabuhi. He gave it away. Purposely. Aron ikaw ako makakaton. Unsa ang kalipay kung kita mahimong manggihatagon. Hallelujah. Amen. That's why usa kini, no? Sa atong i-develop sa kinabuhi aron mahimo tang madaugon. Learn to give rather than to just to receive. Desire to give rather than to receive. Hallelujah. So, dinhi, makita nato that when it comes to doing the vision, when it comes to serving the Lord, when it comes to honoring God in our lives, we need to have a winning attitude. Huh? Just like our Lord, just like Apostle Paul,
Ang atong Ginoong Hesus, sama kang Pablo, wala sa ilang hunahuna ang pag-atras. No? Ang Ginoong Kristo, bisan ng krus, giabantihan gyud niya. Walay landong sa hunahuna nga moatras siya. Hallelujah. Ngano? Tungod kay naa sila'y kinaiya nga madaugon. So if there is one thing that we need to have in this life, we need to have a winning attitude. And how to have it? Atong naisgutan, first, believe in yourself. Amen. Number 2, see the best in people. Number 3, see opportunity in every way. Number 4, focus on solutions, not on problem. Number 5, desire to give rather than to receive. When we do this, hallelujah, kung tugutan nato nga i-develop ni pinagi sa gahom sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi, one day, makita nato ang atong kalampusan, makita nato ang atong kauswagan, makita nato ang atong pagkamabungahon, makita nato ang pag-abanti o pag-angat sa atong kinabuhi. Dili ta magpabilin sa atong mga sitwasyon karon kung unsa man ang atong sitwasyon, kung dili dalhon ta sa Ginoo sa mas taas nga level sa atong pagpangalagat sa Dios. Diin ang matag kalampusan nga atong maangkon tungod sa kinaiya nga madaugon, muhatod og himaya sa atong buhi nga Dios. Tonight, let me encourage you. Let us all have the attitude of winning. Amen? Amen? Hallelujah. Tonight, I would like to declare shalom to all who are following this broadcast. Nothing shall be broken upon your life, nothing shall be missing, nothing shall be lacking, and nothing shall be wasted. And I declare special favor upon you, upon your family, upon your ministry, upon every one of us who believe in the Lord Jesus Christ. And may the Lord continue to protect you wherever you go. Hallelujah. Primary leaders and Symbalay leaders, God bless you. In Jesus' name, Amen.